yung beans, ganun pa rin, malabnaw pa rin, i-adjust natin yung coarse to fine. So, kasi ang maaaring nangyari doon, barado yung blade. Kapag barado yung blade, pwede natin palakihin yung grind para may tulak niya yung mga pino na kumakapit dito. So, kapag gumana na siya, ibabalik na natin sa fine. Ulit. Ngayon, kapag hindi siya gumana, after that, kailangan mo linisin yung blade manually. At ito yung mahirap. Dito, kumakapit yan dito. At matigas yan, makapit na makapit. Susulpitin mo pa yan para matanggal mo pati dito. So, mahirap siya ang pagbaklas. Ang paglinis, hindi naman ganun kahirap. Yung pagbaklas nito, kasi baklasin mo yung gilid, yung harap, yung LCD, yung top, para makuha mo yung grinder. Para maiwasan yun siya, we recommend yung beans natin, ang ginagamit ng client natin, at least 3 days maubos nila. Pag naglagay sila dito ng beans, 3 araw lang, ubusin nila. Kung hindi kayang ubusin, maglagay lang ng konti na good for 3 days. Para maiwasan na mag-clog yung grinder. Ano ang dahilan ng pag-clog ng grinder? Yung beans na makunat. Kapag yung beans makunat na siya, hindi na siya crispy. Kapag kinagat mo yung beans, hindi na crispy. Wala nang tunog. Wala na siyang tunog. Ano na yan? Malambot na pag kinagat ito, maramdaman mo. Hindi na siya nagka-crack. Hindi na siya pwede. Ibig sabihin, ano na yan? Hindi na siya pwede. Kumakapit na yun siya sa blade pag ginagrind siya ng machine. Andun yung nagbabara sa blade natin. Pag nagbara na yun, mangyayari, hindi na siya makakagrind ng panabagong beans kasi yung ngipin niya, barado na. So, lilinisin mo manually. And yun yung medyo mahirap. Kasi magbabaklas ka ng machine. At yun naman ang common problem sa mga clients natin. Laging barado ang grinder. Bakit? Sayang yung kape. Sayang yung kape. Diba? Kahit yung kape nila, ilang buwan nang nakatago dun sa tapos naka-expose lang. Yung beans kahit 7 months pa yan na hindi ginamit, kung nakasil, ganito, nakalagay silyado. Kung nakalagay yan sa lagayan na silyado, okay yan siya. Hindi yan kahit buting pa na isang taon yan. Pero kapag yung beans na expose sa hangin, nasa open lang, nasa machine, pag dito lang siya, nakapasukan ng hangin, na-expose niya sa hangin, kumukunat siya. Kasi yung hangin kasi may moisture content yan. So, unti-unti, mawawala yung pagka-crispy ng beans natin. Unti-unti, kukunat siya. Kaya we recommend 3 days lang. 5 days, okay pa yan. But at least 3 days para ma-maintain niya yung bango, yung aroma, yung lasa ng kape. Kasi habang tumatagal, nawawala din yung bango. Nawawala yung lasa kapag matagal na siya naka-stack sa beans. Sure rin sir, yung may na-stack na bato Bato. sa beans. Kapag yung beans may bato. So may sasama yung maliliit na bato dito, mag-grind siya, babara yun sa grinder. Kung hindi kayang durugin ng grinder natin yung bato, ma-stack lang siya, titigil yung grinder. Kapag may time naman na dahil sa sobrang lakas ng motor, 20 volts yan DC. Sobrang lakas niyan. Pag hindi niya kayang basagin yung bato, pwede niyang basagin yung gear. Yung gear mismo ng yung mababasag. Kaya importante na walang bato yung beans. Doon sir sa kanina, sa may brewer sir. Minsan naghang din yan sir kapag may naka-stack na Stack up lang siya. Okay? May tanong pa sa kape? Sa gatas tayo. Then, ganito yung milk. Okay? So, pag pindot natin, mayroon siyang indication na nag-heating yan siya. Kung makita mo kung parang temperature na yan, ibig sabihin nag-heating siya.
Ganyan yung pag-process ng gatas. Kung tubig yung gamit mo at makikita mo nagbababol-babol yung ilalim, yan ang indication na maganda yung frothing. Pag gatas yung ginamit natin, maganda yung foam o frothing ng milk. Pag makikita mo, parang nagbababol yung ilalim ng tubig. So kung gatas yan, maganda ang frothing yan or foaming yan. Ngayon, kapag hindi siya humigop ng gatas, for example, ito. Na ganyan siya. Diba? Anong problema niyan? Okay, tulad ng pinaliwanag ko kanina, kung ito yung gamit niya, maaring mayroong mali sa dito installation. Maaring nakabaliktad to, maaring singaw to, baliktad to. Kasi may time na pag tumagal, maluwag na to dito sa taas. Maluwag to. Maaring dito na part. Okay, hindi siya masyadong nakasalpak ng maayos. Maaring sa frotter mo, eto, hindi siya nakasalpak ng maayos. Ganyan lang siya. Maaring barado to. So yun yung mga kailangan natin tignan kapag nagkaganon nyo siya, hindi siya makahigop. Tanggalin yung frotter, i-check to kung barado ito. I-check yung connection nito. Or, eto, kung ito yung gamit. Pag supremo, sir. Pag supremo. So, pwede rin na, tingnan mo to, baka may butas, nangat-ngat na ng to, ng kung anong mga kaibigan natin. May butas siya. O hindi siya nakasalpak ng maayos. Kung sa supremo, ganun din. Tignan yung connection sa supremo, ito lang eh. Wala tayong ganito sa supremo. Tingnan mo yung connection at common sa supremo yung frotter problem. So paano tingnan kapag, for example, sasampulin muna natin para hindi tayo naputin dito. So pag ginagamit natin yung tangke, ito, kailangan may tubig pa rin to kahit konti. Kailangan nakalutang yung floater niya. Para kahit na ang connection natin ng tubig ay dito, mag-detect pa rin ang machine na may tubig siya. Paglagay nito, hindi pwedeng magbaliktad. Nandito yung may buto. Pag nilagay mo ito ng ganyan, hindi mo na ito matatanggal. Oo. May papasok mo siya sa machine, pero hindi mo na mahuhugot. Maglalak na siya. Matatanggal mo siya, pero masisira yung niya dito. Paglagay ng takip. Kailangan nakasalpak siya ng sagad. Okay. Ito siya nag-post yata ito eh. Dito yung kape. Dito yung kape na may gatas. Cappuccino latte. Dito yung gatas sa unahan. Dito sa likod yung espresso. Espresso ng gatas. Kasi pag latte, gatas at espresso yan. Pag cappuccino, gatas at espresso pa rin yan. So dito sa likod na part yung kape, sa harap na part yung gatas lumalabas. Okay, on muna natin ito kasi Guys, sir, may tanong ka pa, sir? ganon din, pag mag-start tayo nito, kailangan may ayan o. Kasi makiklining yun siya muna.
Isa, Supremo. Kapit na. Try natin yung milk. Kuha tayo ng milk. Pero tubig lang muna to. Sample lang yan. Ganyan yung ano niya, higop. Pero dahil tubig yan, okay lang yan. Pag gatas yan, nagpo-fruit yan siya. Okay. Bibigyan ko yan ng sample na hindi siya okay. Okay, tanggalin natin yung frother. Ito yung frother ng Supremo. Milk, sir, yung sa una, di ba? Tapos yung sa likod, sir, yung kape, di ba? Yes, ma'am. Okay, gawa tayo ng milk. Ganyan lang. Hangin lang sa usok lumabas. Diba? So, pag ganyan, hindi yan siya hihigop ng gatas, singaw. So, anong problema? Frother. Next na natin. Kasi pag laging nagaganyan, mag-expand, sobrang init yung ano niya, rubber. So, ang inaayos lang natin dito kapag nagkaganyan siya, yung frother. Tanggalin natin yung frother. Yung pagtanggal ng frother, pwedeng ito lang. Hawakan mo lang to pang support, tapos ilahin mo lang to pababa. O pwede mo siyang ganyanin. Yan. Ito lang yung frother niya. Pero pwede mo rin tanggalin ng buo to. Hawakan mo dito, ilahin mo pababa. Okay, so ito ay nahuhugasan din. Hindi mo hugasan to. Pwede mo, ako nire-recommend ko lagi kapag naglilinis ng frother, di ba nakaganyan siya, tanggalin na lang ng buo to. Hawakan mo lang dito, support mo yan, ilahin mo pababa. Tapos tanggalin mo to, hugasan mo yung milk tube. Ito din. Tanggalin mo to. Ito ang sinasaksakan ng milk tube natin dito. Maliit lang yan yung butas niya sa loob. At kapag barado to ng gatas, hindi siya makahigop ng gatas. Ang ginagawa namin dito, kahit maliit lang siya na alam libre, sabi tutusok mo dito. Tatagos yan dito sa gitas, sa gitna ng butas. So pag tusok mo ng alambre o maliit lang, or toothpick, pag tumagos na yan dito, goods na yan siya. So makakonfirm mo na wala siyang bara. Kung meron man, matatanggal mo na. Sunod mo na titignan yung frother. May metal yan sa gitna. So yung metal nito, bumababa kapag palagi siyang naghihigop ng walang tubig, umaandar siya ng walang tubig, na itutulak ng pressure yung metal na ito pababa. So gagawin mo lang yan. So, angat mo yung metal na yan. Tusukin mo ng something na ano. Eto pala, natatanggal din pala to. Okay, nahugasan to. Pwede nyo tanggalin. Hugasan. So tulak mo lang to. Etong metal na yan, tulak mo yan pataas. So pag nasa taas na siya, i-level mo lang siya na pantay. Okay, kahit hanggang dyan lang. Pantay na siya. Tapos balik mo to. Okay, tapos pasok mo dito. So paglagay mo niyan, kailangan hindi mo siya maganon-ganon. Diretso lang. Okay, pwede mo hawakan to ng ano, para yung metal na yan, sakto lang yan dapat dito. Ganyan lang siya, dito lang siya. Kapag nasa ilalim na siya, bumaba siya, yun yung poste, hindi siya nakatahigo, tulad ng kanina. So tulak mo lang to, diretso. Yan. Tapos, yan, balik na natin. Wala pa. Balik mo yan, tulak mo lang yan. Tapos, yun na. Try natin ulit.
Higop na siya. Yan siguro yung metal yung problema. Yan lang yung common problem sa Supremo natin. Bumababa yung metal, tulak mo lang yung pataas. Pag hindi na, ano, Pag hindi na humihigop. Sa commercial natin, ayun. So, yung clogging. Pangalawa, kapag nalinis mo na to, na-check mo na, walang clog, so walang bara, hindi pa rin siya humihigop. Posible na yung o-ring nito. May o-ring to sa ilalim. Kung saan, itong tatlong paa niya, pumapasok to sa o-ring. Parang gasket. Dito, nasa ilalim. Minangat-ngat din yun ng langgam o kaya ipis. So pag napudpud yun siya o may sugat siya, sisingaw yung pressure dito, hindi siya makakaikot ng gatas. Sa mga matagalan na machine, isang taon na may git. Yun yung common problem. So pinapalitan namin yung o-ring dito. Pag mga bago lang, linis-linis naman siya. Pagkatapos mong linisin to, nalinis mo na to lahat. Pwede mong i-flushing. Kung may mga naiwang mga konting dumi doon sa loob, may tulak niya palabas. Gagawin mo lang, punta ka sa setup, press mo yung eye. Eto at ito, dalawa yan. So, pag yung sa taas, medyo malakas yung pressure niya. Nahin mo sa taas, lumtin mo lang siya na mag-react. Bitawan mo. So, bubugayan siya ng steam. Ganyan. Kaya mo lang matapos. Ayan. So, yung dulo niya, kapag makita mo, ay, humigop, may lumabas na. Indication na yun, nag-goods na yun siya. Ulitin mo ulit. Yung ilalim naman, yung milk icon naman po. Ayan, normal yan. Kung makita mo sa may dulong bahagi, pag humihigop siya, goods na yan siya. Ayun. Tingnan natin. May maririnig ko yung tunog. Tak, 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 tak. Normal yan siya. Yun yung magandang tunog niya. Minsan mas tahimik pa dyan. Wala na tubig. So, yung gagawin nyo lang, kapag hindi makahigop ng ganito, linisin, i-check ang connection nito, hugasan, linisin. Pagkatapos yung malinis, i-flushing nyo. Punta dito, okay? Set up, ay long press alin dito. Long press nyo para ma-flush niya palabas. Tapos try nyo yung milk, tubig lang. Kung ihigop na siya. Kaya importante, pagkatapos gamitin yung machine, at gumamit tayo ng latte o cappuccino or gatas, kailangan i-clean agad. Kasi yung milk natin, lalo na yung fresh milk, mabilis tumigas. Mabilis siya magbuo. So, nagsusolidify siya after minutes, an hour. So, kailangan pagkatapos mong mag-cappuccino or latte, pindutin mo yung clean. May clean dito sa setup. Or pindutin mo yung milk, or ilipat mo to sa tubig. Tapos, kapag umandar na siya, ayan. So, pag nakita mo na may dumaan na tubig dito, pag malinis na siya, pwede mo lang stop yung process. Para lang malinis lang yung dinaanan ng gatas. Kahit konti. Pag kita mo, okay na. Malinis, pwede mo lang i-relax lang. Pwede rin. Dito ka sa setup, press mo yung clean. Tapos, okay. Ay, i-clean naman niya yung dinaanan ng kape, yung brewer.
Makikita mo ganyan, parang nasa temperature reading. Hindi na siya nagpo-proceed. So, ang problema niyan, kapag nakarating ka na sa menu, gumawa ka na ng kape, tapos hindi siya nag-proceed, nandun lang siya. Ang problema niyan, ito. Ito yung thermostat natin. Dalawa, itim at puti. Ay, itim, brown at puti. Pero parehas lang naman to sila. May kulay lang para madali mong mahalimaw. Pero, yung machine natin may 4 na ganito. Dalawa sa isang boiler, dalawa sa isang boiler. Dalawa ang boiler ng machine natin. Okay. Ano yung purpose ng thermostat natin? Mainly, ang thermostat, halos karamihan ng mga gamit ngayon, gumagamit ng thermostat. Aircon, ref, kahit yung mga sasakyan, kahit yung pressure cooker, meron mga thermostat. Pero iba-iba yung designs. Pero almost the same yung functions. Sila yung nagko-control ng temperature. Para silang temperature controller. So kapag dalawang function niya, either i-control niya yung temperature, maintain niya yung lamig o yung init. So, siya yung nagbibigay na, nagko-control ng temperature ng machine. So kapag nasira yung isa sa thermostat, hindi niya na mapapainit yung boiler. Kaya pag nag-hang up, at yung hang up niya, nandito na sa processing, nakapasok ka na sa menu, gumawa ka ng kape, gumawa ka ng gatas, hindi nag-proceed, naghahang lang, ang tagal na, hindi pa rin natapos. Ito yung problema niya. Thermostat siya. Oo, thermostat. So, ang pag-test ng thermostat natin, continuity lang. Check mo lang yung dalawang dulo, punta ka sa tester mo, merong tester na ganito, analog, meron ding tester na Automatic. yung automatic na siya, yung digital. Okay? So, ang ite-test mo dito, continuity, either yung buzzer niya o yung continuity niya. Ibig sabihin, yung daloy lang, kung walang, titingnan mo lang kung may putol o wala. Check mo yung kabilang dulo, pag tumunog, ibig sabihin, walang putol ang linya. So, walang putol, goods siya. Kung sira yung thermostat, check mo yung kabilang dulo, pag hindi tumunog, ibig sabihin, may putol. So, kailangan mo nang palitan. Normally, yung nasisira sa thermostat, dalawa. Dahil sa isang boiler, dalawa ang ganito. Ano yan sila? Parang nag-short sila, ilang dalawa. Kasi ito, may kuryente to eh. So, pag nagbukas ka ng machine, huwag mo hahawakan to. Kuryente ganito. So, may supply to siya ng power. Kahit Kapag nakasaksak. Kapag naka-on. So, nag-short yan siya. So, alam naman natin kapag sino-short natin yung dalawang linya ng kuryente, iinit yan. Diba? Magpuproduce siya ng temperature, iinit siya. Pero siya yung nagbibigay ng control kung gaano kataas na init yung kailangan natin na nakaset doon sa motherboard ng machine natin. Ito naman yung tinatawag na NTC or Negative Thermistor Coefficient. Ano naman ang role nito? Actually, ito lang siya. Yan lang siya kaliit. Ito, wire lang to. NTC or Negative Thermistor Coefficient, para siyang asawa nito. Ito naman, ang binibigay nito resistance normally sa machine natin. So kapag tumataas yung temperature, bababaan niya yung resistance. Pagka bumaba yung temperature, tataasan niya yung resistance. Parang ganon siya. Para siyang controller. Para siyang controller nito. Siya yung nagpapagitna. Kung ito yung dalawa, kumbaga ito yung ano tawag dito? Ito siya yung parang oposisyon. Ito siyang kumukontra. Para makontrol niya. So, kapag ito ay nasira,
ang mangyayari niyan, hindi mag-open yung machine. Hang up. Hang up siya. Walang sira yung eto, tinest mo walang sira. Transformer, tinest mo walang sira. Pero hang up siya, hindi siya nag-open. Hindi gumagalaw yung motor ng blower, hindi gumagalaw yung blower. Ito yung test mo. Ang pagtitest naman ito, ang titignan mo resistance. Parang ito yung kontrabida dito eh. Ito yung kumukontra, resistance. Okay. So, ang resistance nito, 30 to 40,000 ohms. 30. Ohms. 30 to 40. Pupunta ka lang sa, kung ganito yung tester mo, ito yung resistance. So, ito yung sign ng resistance, parang pi. Punta ka sa times 1,000. Pero kung digital naman, mabilis. Mayroon kaming ginagamit na tester na digital. Pwede kaming mag-provide sa inyo. Para hindi ka na magbago-bago ito. So, automatic na yung automatic. Ang iti-test mo naman, yung kabilang dulo nito. Ito. So, tingnan mo lang yan. Wag mo pwede mo hawakan yung isang dulo, wag mo hawakan yung kabilang dulo. Kasi ang katawan natin may resistance din eh. Makikita mo yan sa dito ko na sa kabila para may pasok ako. So makikita mo yan dito nasa 30 to 40,000. Nasa gitna siya ng 30 and 50. So, nasa 40 siya. So, goods to siya. So, 30 to 40,000 ohms yung resistance nito. So, ito ang kailangan na resistance para mapagana nito ang machine sa kung anong temperature na nakaset na pwede niyang gamitin. So, kapag ito ang sira, hang up. Another na hang up, kapag on mo ng machine, nakapatay pa, pag on mo, hindi na agad nag-open. Wala kang narinig na galaw, hindi gumalaw yung blower, hindi tumaas, hindi nag-cleaning. Pag on mo, pag pindot mo ng logo, wala na agad, nag-display lang siya ng hang up. Ang sira nun, ito yung transformer. Okay, ang transformer natin, so, dalawa. Etong blue hindi natin ginagamit. Mababa to. Yung yellow nasa 21, 24 volts. Ito yung nagsusupply ng power sa motor ng blower. Dito, sa motor nito. Siya yung nagsusupply ng power. Okay, ito yung main line. Ito yung main supply. 220 volts to. So, normally ito nasisira. So, kapag hang up, pag open mo ng machine, pag pindot mo ng logo, walang display. Ito yung problema. Anong cost nun sira, sir? Ang cause nito, normally, overheating. Makikita mo, kapag tinest mo yung machine, eto, titest mo to. Titest natin yung secondary. Eto, yung binibigay na voltahe nito, nasa 21 to 24 volts DC, o direct current. Since hindi naman siya nakasaksak, ang titignan lang natin yung continuity, kung may putol o wala. Check natin. So, wala. Hindi tumunog. Hindi tumunog. Matunog. Kasi ito, connected to sa loob. So, ibig sabihin, kapag ganyan, so, yung dalawang linya na to, may putol sa loob, hindi na konektado. Ito yung secondary. So, kung may putol ito, ang sanhi ng problema, overheating. Putol yung coil. Tingnan natin yung main. Na-repair ba yan, sir? Nare-repair. Kapag ang main ay gumagana, wala din. Sira din. Ibig sabihin, ito kasi mayroon tong tinatawag na thermal fuse. Fuse ng init. Kung tawagin, thermal fuse.
Papakita ko lang sa inyo, sira naman to. Ito yung thermal fuse niya. Ang rule ng thermal fuse, pipigilan niya yung overheating. So pag overheat na, ang mangyayari niyan, unang masisira yung fuse para hindi maputol yung mga wiring niya sa loob. Kasi pag yung wiring niya sa loob yung naputol, hindi mo na maayos. So, magre-rewire ka ulit, ang hirap nun. Pero kapag fuse lang yung nasira, madali itong palitan. Pag binili mo to 10 piso, 15 pesos yung isa nito. Tapos magkano yung transformer, sir? Yung transformer natin 2-3. 2-3. Yun lang yung problema. Pag ito lang ni-repair mo, 15 pesos, ayos na. Pero depende sa sira. Kapag ito lang yung nasira, maayos natin to. Kapag secondary yung nasira, yung main, yung coil, sunog, putol, hindi natin maayos. So kaya may mga sira tayong ganito, dalhin nyo lang pa uwi. Kung ayaw kunin ng client, dalhin nyo. Kasi pag matest natin, pag ito yung yeah. Mas dosi na pala. Sige, break muna tayo. Malapit na rin tayo eh.